Ang pag-aasawa ay hindi katulad ng pagkain na kapag napaso ay iluluwa mo na lamang. Ang sabi nga na for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Ang pangako ng dalawang taong nagmamahalan sa harapan ng Diyos at ng tao. Ngunit, paano kung isang araw, bigla na lamang tumabang ang pagmamahal? Ano kaya ang mangyayari sa pangakong binitawan ninyo sa may kapal? Tunghayan natin ang kwento sa buhay ni Katrina. Isang taon na ang nakalipas matapos ang kasalang Katrina at Cyril. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Galing sa trabaho itong si Katrina at sa pag-uwi nito sa bahay, may narinig itong kakaibang ingay sa kabilang kwarto. Hindi niya inaasahan na marinig ang boses ng dalawang taong naglampungan sa loob. Ito ang boses ni Cyril na kanyang asawa. Pagbukas ng pinto, kitang-kita niya ang asawa na may kasamang iba. "Babe, sino siya?" Saad ng babae na kasama niya. "Ano ka ba, Katrina? Hindi ka ba marunong kumatok?" "Siya nga pala, babe. Siya ang katulong ko sa bahay." Parang gumuho ang kanyang mundo nang narinig niya iyon mula sa bibig ng kanyang asawa at hindi siya nakapagsalita. "Saan ka papunta, Katrina? Pwede bang magluto ka ng hapunan?" Tumalikod na ito at nagtungo sa kwarto. Labis ang kanyang naramdamang kirot sa puso ni Katrina habang umiyak ito sa kwarto. Gusto niyang kausapin ng asawa kung bakit niya ito nagawa at sa mismong bahay pa nila. Ilang linggo nang walang maayos na pag-uusap ang dalawa dahil magkaiba ang kanilang schedule sa trabaho. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit mainit ang ulo. Laging pasigaw ito magsalita. Pumunta ako sa kusina para magluto dahil gutom na rin ako. Ilang minuto lamang nakalipas ay lumabas sila sa kwarto. Sumakay sila ng kotse pero hindi ko alam kung saan sila patungo. Gusto kong umalis ngunit parang may pumipigil sa akin. Samantalang nakatulog itong si Katrina at naramdaman niyang wala pa rin si Cyril. Pagising niya sa umaga, biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. "Katrina, tara na, kumain na tayo." Boses iyon ng asawa niya. Nagulat siya dahil pagbago-bago ang isip nito, kaya naman labis ang kanyang pagtataka. Habang kumakain ay tahimik lamang silang dalawa at nakikiramdam sa bawat isa. Hindi nagawang tumingin ng lalaki kay Katrina marahil ay nahiya ito sa kanya. Pagkatapos kumain ay nagligpit na ito at nagbihis para pumasok sa opisina. Sumakay ito ng taxi samantalang naiwan ito si Cyril. Pagdating sa opisina, "Besh, bakit parang hindi ka yata maipintang mukha mo? Ano bang nangyari?" "Wala naman, Besh, Malu." "Hindi nga. Katrina, huwag mo na ilihim sa akin. Malay mo, makatulong ako sa'yo." "Salamat, Besh, sa concern mo. Alam mo, sa totoo lamang ay masama talaga ang pakiramdam ko ngayon." "Bakit naman? Nag-away ba kayo mag-asawa?" "Alam mo, Besh, natural lang iyon." "Hindi, Malu. Talagang nagbago na siya. Alam mo ba, kahapon nahuli ko siyang may kasamang babae sa kwarto at parang wala lang sa kanya." Pag-uwi niya galing sa trabaho, napansin niyang naroroon pa rin ang sasakyan. Marahil ay hindi ito pumasok ngayon. Binuksan niya ang pinto at laking gulat niya dahil, "Cyril, hindi ka pumasok?" "Hindi, Katrina. Nakalib ako ngayon." "Ano? Dahil ba sa babaeng iyon kaya ka nag-leave? Ganun ba?" "No, Katrina. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos?" "Cyril, hindi na tayo maging maayos pa dahil ginawa mo na ito, hindi ba? Kaya nga, Katrina, ako nagkamali, hindi ba? Ayaw kong makita kang nasasaktan. Gusto kong maghiwalay tayo dahil pagod na ako." "Ano? Gusto mo maghiwalay tayo? Anong saysay na pangako natin sa harapan ng altar?" "Patawad, Katrina. Marahil hindi talaga tayo bagay sa isa't isa. Alam mo, Cyril, kung pagod na durog na ang puso ko sa'yo. Sakatiis ko sa'yo dahil mahal kita. Pero kung yan ang gusto mo, sige, bahala ka sa buhay mo. Umalis ka na kung gusto mo." Nagmamadaling umakyat si Katrina sa kwarto ngunit bigla itong napasigaw dahil nadulas ito. "Ano nangyari, Katrina?" Nakita niya ang asawa na nakahiga malapit sa hagdan. "Ayos ka lang ba?" Kaya naman ay dali-dali niya itong kinuha at patungong sa kwarto. Pagbaba niya nito sa kama ay biglang napasubsob itong si Cyril sa kanya. Habang nagkatitigan, parang biglang tumigil ang oras. May namumuong paring pag-ibig sa kanila. Hindi na kontrol ni Cyril ang sarili, kaya naman ay ginawa niya ang nasa isip niyang gawin. Walang nagawa si Katrina kundi sumunod na lamang. Matapos ang pangyayaring iyon, bumaba si Cyril para magluto.
naisip na Katrina na sana ay muling maayos ng lahat sa kanilang dalawa. Nagising itong si Katrina dahil sa sikat ng araw na tumama sa kanyang muka. Alam niyang wala si Cyril sa kanyang tabi at naroon ito sa kabilang kwarto. Bumangon na si Katrina. Mabuti na lamang at hindi naging masakit ang kanyang katawan dahil sa pagkadulas sa hagdan. Bago pumasok sa trabaho, naglinis ito, naglaba muna. Tinawagan niya ang kanyang asawa para kumain, ngunit nakita niya ito sa labas ng sasakyan na may kausap na babae. Ano ibig sabihin nito, Cyril? Akala ko ba ayos na tayo? Katrina, hindi ba sinabihan na kita kung pagod ka na, umalis ka? Ano? Kahit ba kunting pag-ibig ay wala na talaga, Cyril? Ngunit parang wala itong narinig. Cyril, pamamahay ko ito. Ikaw ang dapat umalis. Lumapit ito sa babae at sinampal ng malakas. Hindi ka man lang nahiya sa sarili mo? Pumatol ka sa taong may asawa? Tama na, Katrina. Tama na. Sige, aalis na ako. Umalis na itong si Cyril kasama ng babae sa loob ng sasakyan. Hindi siya makapaniwala na ito na yata ang huling pagkakataon na magkita sila. Ilang buwan nang nakalipas, tila hindi na nagparamdam itong si Cyril sa kanya. Marahil ay masaya na ito sa buhay kasama ng ibang babae. Pero hindi pa rin may kakaila na hinahanap pa rin niya ang asawa dahil ito naman ang naisa niyang minahal. Kaya naman ay naisipan niyang tawagan ang katrabaho ni Cyril. Hello, Jake. Kumusta? O Katrina, bakit ka napatawag? Jake, hindi ko kasi makontak si Cyril. Nandiyan ba siya ngayon sa opisina? Katrina, alam mo, ilang buwan na rin siya hindi pumasok ngayon dahil nag-vacation leave. Ganun ba? Sige, salamat. Hello, Sir Cyril. Si Jake po ito. Palagi kang hinahanap sa akin ni Katrina dito sa opisina. Hayaan mo lang, Jake. Uuwi ako sa bahay kapag naayos ko na ang lahat. For the meantime, ikaw man ang bahala riyan, okay? Inakala nitong si Katrina na sumama ito sa ibang babae. Samantalang tumawag naman ito sa office ni Cyril. Kinumusta niya ito, ngunit ilang buwan na rin pala itong hindi pumapasok roon. Lumipas ng ilang araw, nagtungo ito sa isang grocery store para mamili ng ilang pagkain. Laking gulat niya dahil sa di kalayuan ay napansin niya ang isang babae na tila pamilyar sa kanya ang mukha. Ito ang babae na dinala ni Cyril sa bahay. Bitbit nito ang kanyang anak. Marahil niloko niya rin si Cyril. Ngunit nasaan ang aking asawa? Bakit hindi siya nagparamdam sa akin? Nagising ako isang umaga dahil masama ang aking pakiramdam. Lagi akong nahihilo at naduduwal. Pumasok agad sa aking isipan na marahil ay buntis ako. Kaya naman, para makasigurado ay nagtungo ako sa ospital para malaman ang totoo. Kinakabahan ako sa magiging resulta. Ngunit kung magiging totoo man ito, mag-isa kong palaki ng bata ng maayos kahit wala ang kanyang ama. Miss Catherine, congrats! You're 2 weeks pregnant. Saad naman ang doktor sa kanya. Labis ang aking emosyon sa mga oras na iyon. Samantalang, muling nagkausap sina Jake at Cyril. Pinagtapat nito ang tunay na dahilan kung bakit siya nawala ng ilang buwan. Ayaw niyang ipaalam kay Katrina dahil siguradong hindi na ito makakaya. Twice a month naman itong si Katrina pupunta sa ospital para magpa-check up sa doktor. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ang ospital na kanyang pinupuntahan. Iyon din naman ang ospital na na-confine itong si Cyril. Kaya may pagkakataon na nalaman ito ni Cyril ang kanyang asawa na nadalang tao ito. Ang asawa ko sa wakas ay buntis na. Gusto ko siya makita at mayakap. Kahit nahirapan si Cyril sa kanyang sarili, nagpaalam ito sa kanyang doktor na gusto niyang makita at dalawin si Katrina sa bahay. Pagdating nito sa bahay, mula sa labas ay nakita niya ang asawa at si Malo na magkausap sa may sala. Kaya naman ay kumatok ito sa pinto. Cyril, anong ginagawa mo rito? Katrina, kumusta ka? Gusto kitang makita at ang anak natin. Nagulat itong si Katrina. Paano niya nalaman gayong siya at si Malo lamang ang nakakaalam? Malaki ang pinagbago ni Cyril sa kanyang katawan. Kumpara noon, pumayat na ito at malalim ang mga mata. Yumakap ito kay Katrina ng mahigpit na tila may nais na ipahiwatig. I'm sorry, Katrina. Sana ay mapatawad mo pa ako. And remember na mahal kita. Ikaw at ang magiging anak natin ang inspirasyon ko para lumaban sa buhay. Alagaan mo siya, Katrina. Hindi maintindihan ni Katrina kung ano ang ibig sabihin niya. Bago pa ito umalis ay humalik at niyakap niya ang kanyang asawa. Ramdam pa rin ni Cyril na mahal siya ng asawang si Katrina.
ayaw lamang nitong ipahalata sa kanya. Ayaw ko makita ako ni Katrina na nahirapan sa tuwing sumasakit ang aking ulo. Nagkaroon ng stage 4 cancer itong si Cyril simula nang nagpa-check up ito. Sa kabilang kwarto na ito natutulog para hindi malaman ni Katrina ang sitwasyon niya. Lahat ng pangyayaring nakita ni Katrina sa loob ng bahay nila noon ni Cyril ay isang setup lamang. Ginawa niya iyon ni Cyril para kamuhian siya ng asawa dahil ayaw niyang pati ito mamroblema sa kanya. Ngunit mukhang mali yata ang kanyang naging plano. Sa araw ding iyon ay napasugod itong si Jake sa tahanan ni Katrina. Bakit, Jake? Anong meron? Bakit ka narito? Katrina, samahan mo ko. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ka ni Cyril. Bakit, Jake? Anong nangyari sa kanya? Alam mo, Katrina, sinugod na naman siya sa ospital dahil sa kanyang sakit. Ano? May sakit ang asawa ko? Matagal mo bang alam ito, Jake? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya ka na, Katrina. Ito ang plano ng asawa mo para hindi ka masaktan, pero nakonsensya na ako. May stage 4 cancer siya, kaya wala itong trabaho ngayon at hindi rin umuwi sa inyo dahil ayaw niyang maawa ka sa kanya. Pagdating ko sa ospital ay nakita ko si Cyril na nakahiga at may aparato sa kanyang katawan. Gusto ko nang umiyak. Bakit naging ganito ang buhay namin? Cyril, bakit? Hindi mo sinabi sa akin. Hindi ba nangako tayo sa isa't isa? Bakit mo hinarap ito mag-isa? Gumising ka na, huwag mo naman akong iwan, Cyril. Maya-maya lamang ay biglang natumba itong si Katrina dahil sa depression. Dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Katrina, calm down. Malampasan niyo rin ito. Saad naman ni Jake. Hindi niya lubos maisip kung bakit sila pa sa dami-dami ng tao sa mundo. Makalipas ng 2 linggo, sa kabutihang palad ay nagising na itong si Cyril. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang asawa na nasa harapan niya, hawak ang kanyang kamay. Cyril, salamat naman at nagising ka na. Patawad, Katrina. Hindi ko naman ginusto ito eh. Ayos lang yun, mahal. Nabuti nga at nagising ka na. Alam mo, Katrina, natakot ako. Baka isang araw ay sa pagtulog ko ay hindi na ako magising at hindi ko na makita ang anak natin. Gusto ko kayong alagaan at mamuhay tayo ng masaya. Mangyayari pa kaya yun, Katrina? Cyril, magtiwala lang tayo sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pumayag ng doktor na umuwi kami sa bahay, ngunit isang paalaala ang kanyang binitiwan na pansamantala lamang na mawawala ang sakit ng kanyang nararamdaman. Kailangan itong dalhin sa ibang bansa sa madaling panahon. Dahil sa kagustuhan ng mag-asawa na magtungo sa ibang bansa para magbakasakaling gumaling pa ito. Mabuti na lamang at nasa ibang bansa naman naninirahan ang mga magulang ni Katrina, kaya naman wala silang sinayang na oras para pumunta. Pinagbili niya ang bahay at sasakyan para magamit ito sa pagpapagamot sa kanyang asawa. Iha, Katrina, mabuti at sumunod kayo rito sa Amerika. Aba, Cyril, mukhang umayat ka na, pero gagawa tayo ng paraan. At hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga ito. Nakahanap sila ng isang bihasang doktor at nagbabakasakali pa rin sila na sana marutungan pa ang buhay ni Cyril. Sa taos-puso nilang panalangin, naging matagumpay ang operasyon ng doktor sa kanya. Bagamat hindi ito naging madali sa lahat, pero dahil sa kanilang pananalig ay nagtagumpay ito. Kasunod naman ng panganak ni Katrina, isang magandang batang babae ang sanggol nila. Nang makita ito ni Katrina ay lubusan ang kanyang saya, ngunit higit sa lahat ay ang pagbabalik lakas ng kanyang asawang si Cyril. Isang taon na ang lumipas, bumalik na ang saya sa mukha ni Cyril. Yakap-yakap niya ang baby namin. Masaya silang naglalaro mag-ama. Labis ang aking papasalamat sa aking mga pamilya dahil sa kanilang suporta. May panahon at pagkakataon na hindi sa lahat ng oras ikaw lang ang makasolusyon ng problema. Kailangan mo ring sumangguni sa iyong pamilya dahil nandyan sila handang tumulong sa iyo. Ngunit higit sa lahat ang Diyos na may likha. Bilang tao sa mundong ating ginagalawan, dapat nating paniniwalaan na may Diyos na handang tumugon sa ating mga kahilingan. Sa kwentong ating natunghayan ngayon sa buhay ng mag-asawang Katrina at Cyril, nawalan siya ng confidence sa sarili dahil sa nalaman at ayaw na itong ipaalam sa kanyang minamahal. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Ang tangi ko lamang pong masasabi ay lagi po tayong mag-iingat sa lahat ng panahon. Maraming salamat.
Ang bawat tao may kanya-kanyang pangarap, mithiin sa buhay. Isa na roon ang guminhawa at magtagumpay sa buhay. Ngunit, paano na lamang kung sa isang kisap mata magbago ang katayuan mo sa buhay, subalit kakaiba naman ang magiging kapalit nito? Kumusta mga kaibigan? Isa na naman pong kwentong pag-ibig ang ating matutunghayan ngayon. Ang pag-ibig ng isang dalaga sa dalawang magkapatid na binata. Paano ito nagsimula at kung ano ang magiging bunga nito sa huli. Isang simpleng dalaga, natawagan na lamang natin sa pangalang Maureen. Siya ay naninirahan lamang kasama ng kanyang mga magulang. Bagamat salat sa buhay, ngunit masaya pa rin basta sama-sama at buo ang pamilya. Bago na pagtapos si Maureen sa kolehiyo, ginawa ng mga magulang nito ang lahat para lamang sa kanyang pangangailangan, ngunit ganito ang kinalabasan. Anak, gumising ka na. Baka mahuli kang sa klase mo. Ito ang ginawa ng kanyang ina araw-araw. Maaga kasi itong nagising para sa kanilang maliit na negosyo. Ito ang nagsisilbing panustos sa pangailangan ni Maureen sa pag-aaral. Sige ma, babangon na ako. Matapos nitong maligo, kumain, nagbihis na ito para pumasok sa eskwelahan. Ilang minuto lamang ang lalakarin ni Maureen para makarating sa isang universidad na kanyang papasukan. Sa kanyang paglalakad sa hallway ng paaralan, hindi maiwasan na maraming mga mata ang nakatitig sa kanya dahil sa simple at natural niyang ganda. Pagpasok sa klase, sinalubong siya ng isang binata sa tingin niya ay bagong transfer lamang ito. Hi miss, good morning. Ikaw si Maureen, hindi ba? Labis ang kanyang pagtataka dahil alam nito ang kanyang pangalan sa una nilang pagkikita. Anyway, I'm Rafael Monteverde. Maya-maya lamang ay dumating ang kanilang guro at nagsimula na ang kanilang klase. Hindi maitatanggi na may katalinuhan itong si Maureen sa klase, kaya naman hindi rin maitatanggi na kasama siya palagi sa top student. Labis ang paghanga ni Rafael sa kanyang natuklasan sa dalaga. Ilang oras lamang nakalipas, lunch break na. Niyaya nitong si Rafael ang dalaga sa isang silid para kumain. Ano ginagawa mo, Mr. Rafael? Miss Maureen, huwag kang mag-alala, kakain lang tayo. Anong ibig mong sabihin? Pumasok sila sa hindi familiar na pinto. Pagdating sa loob ay laking gulat ng dalaga dahil ito ay isang napakagandang silid at may naghahandang pagkain. Ano meron dito? Sino ka ba talaga, Mr. Rafael? Wala lang. Alam mo kasi, Maureen, ganito ang ginagawa ko sa mga mag-aaral na magaling sa klase. Sino ka ba talaga? May-ari ka ba ng universidad na ito? Well, parang gano'n na nga. Tara na, kumain na tayo dahil gutom na ako. Siguro ay gutom ka na rin, ano? Wala na nagawa pa si Maureen kundi kumain dahil sa klase ba naman ng pagkain na nakahanda sa mesa. At iyak na hindi mo ito matatanggihan pa. Hindi na malaya ng dalaga ang oras, kaya paglabas niya ng silid, tapos na ang klase nila sa oras na iyon. Huwag kang mag-alala, Maureen. Kakusapin ko ang guro. Siya nga pala. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Naku, Mr. Rafael, wag na po. Maraming salamat na lang. Habang naglalakad ito pauwi ay hindi niya maisip kung bakit ganun ang trato sa kanya ng binata. Pagdating sa bahay ay laking gulat niya makita ang loob. Ma, pa, ano nangyari dito? Bakit ang kalat? Anak, Maureen, pasensya ka na. Bakit ma? Ano bang nangyari? Anak, sa totoo lang, ang malit nating negosyo ay nalugi. Siguro marahil sa dami ng kompetensya natin. Dumating dito ang mga tauhan, Don Fernando. Pinapasabi niya kapag hindi ako napagbayad sa sunod na mga araw ay ipapakulong niya ako. Ngunit meron siyang isang kondisyon para hindi ako makulong. Ano pa? Ang magpapakasal ka sa kanyang anak. Ano? Hindi ito maaari. Pa, magagawa mo ito sa akin na magpakasal sa taong hindi ko mahal at ni minsan na hindi ko pa nakikita? Anak, kung ayaw mo, wala akong magagawa. Umalis na lang kayo ng mama mo. Kahit anong gagawin natin ay matagpuan pa rin tayo. Ay, bakit ganito? Pa, paano kung pumayag ako sa plano nyo? Anak, alam kong maging masaya ka roon. Pa, paano ka nakasigurado kung masaya ako doon na maging maayos ang buhay ko? Pero sige, nangyari na ito. Tatanggapin ko na lamang. Hello, Mr. Suarez. Ano nang balita? May pambayad ka na ba? O ang anak mo ang maging kapalit nito? Don Fernando, pumapayag ng anak ko sa gusto mo mangyari. Halos hindi makatulog si Maureen sa gabing iyon marahil sa sama ng kanyang loob sa kanyang ama o dahil sa mangyayari sa kanya sa tahanan ng Don Fernando. Kinabukasan, maaga siyang nagising
at para iligpit ang ilang magamit niya. Maureen, anak, pasensya talaga kung ikaw ang naging kapalit. Mag-iingat ka roon palagi. Mahal ka namin ng mama mo. Pa, alam kong mali ito pero dahil mahal ko kayo, ayaw kong may mangyari sa inyong masama. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na ang sundo niya. Isang magandang sasakyan ang nasa tapat ng kanilang bahay. Paano Mr. Suarez? Nakahanda na ba ang anak mo? Saad ng lalaking inutusan ng Don Fernando. Opo sir, nakahanda na siya. Nang palis na ang sasakyan habang nakasakay sa loob si Maureen, halos lalabas na ang kanyang mga luha dahil sa lungkot. Miss Maureen, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman masyadong masama ang ugali ni Boss Jerome. Saad ng lalaki. Labis ang kanyang pagtataka sa sinabi nito na hindi raw masyadong masama ang ugali. Marahil may pagka-strikto o mayabang siguro ang boss nila. Don Fernando, dumating na sa mansyon ang anak ni Suarez. Good. Sige, tawagan mo si Margaret para salubungin siya. Pagpasok ni Maureen sa mansyon, labis ang kanyang pagkagulat dahil sa mga mamahaling gamit at palamuti na tumatambad sa kanyang mga mata. May isang matandang babae na kahit may edad na ito ay halata pa rin ang kanyang ganda. Hello Iha, welcome home. You're Maureen, right? Opo ma'am. No, Iha, just call me Mama Margaret, okay? Sa di kalayuan, nakita niya ang isang familiar na mukha, ang lalaking kasama niya sa paaralan. Mr. Rafael? Ikaw ba yan? Yes, it's me. Welcome home, Maureen. Nagtataka siya kung si Rafael nga ba ang lalaking pinagkasundo sa kanya. Sa bagay naman ay mabait naman ito. Ma'am, dumating na ba siya? Sada isang lalaki na sa kabilang kwarto. Yes, iho. Come here. Lumabas ito mula sa kwarto at nakita niya na halos kamukha ito ni Rafael, ang naging kaklase niya. Jerome, eto na nga pala. Meet your future wife, Maureen. Hello po. Magandang umaga, sir. Maya-maya lamang ay dumating na rin si Don Fernando. Okay, dahil dumating na ang ating hinihintay, isang special na salo-salo ang ating paghandaan. Marahil pinagtapat ng iyong ama, Iha, ang naging usapan namin. Bilang kabayaran sa kanyang pagkakautang, kailangan mong pakasalan si Jerome, ang panganay kong anak, kaya sa sunod na mga araw ay gaganapin ito. Nang matapos ng special na salo-salo, nagkausap itong si Maureen at si Rafael. Maureen, ayos ka lang ba? Mr. Rafael, hindi ako mapaniwala na kayo pala ang nagmamayari ng universidad na iyon. Biglang lumapit itong si Jerome. Hi! Magkakilala kayo? Anyway, siya nga pala ang isa sa top students school namin. Sabay umalis ito. Okay. Maureen, tandaan mo ito. Alam kong magiging akin ka. Kaya payo ko sa iyo ay huwag kang lalapit sa kapatid kong si Rafael. Maliwanag ba? Magiging asawa na kita. At doon din naman patungo ang lahat, hindi ba? Anong ibig mong sabihin, Jerome? Gusto kong maging akin ka lang ng buong buo. Pero dahil hindi pa tayo kasal ay irespeto ko ang pagkababae mo. Kaya sa kabilang silid ka muna matutulog. Kahit na nasa mansyon na ito si Maureen, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral dahil isang taon na lamang ay makapagtapos na siya rito. Ngunit dahil sa babala nga ay nakapagdesisyon si Jerome na ipahatid na lamang ito gamit ang ibang sasakyan para makasigurado siyang magiging safety ang kanyang magiging asawa. Hindi kasi nakalimutan ni Jerome ang pangyayari noon na sinapit ng kanyang nobya kasama si Rafael. Isang aksidente ang naganap at sa hindi inasahan nasawi ito. Kaya tumatak sa kanyang isipan ni Jerome iyon. Samantalang nasa school campus na si Maureen, naghintay na lamang siya sa oras ng pasukan. Paminsan-minsan, dinadalaw ni Maureen ang kanyang mga magulang dahil malapit lamang ito sa paaralan. Oras na ng klase, kaya nasa loob na ang mga ito. Labis ang kanilang pagtataka sa dalaga sa loob kasi ng ilang taon ng pag-aaral at sa unang pagkakataon ay nakita nila ito na nakasakay sa isang magarang sasakyan. Kaya naman ay iniisip nila na may ginagawa itong kakaiba dahil sa pagbabago niya. Maureen, tara. Saan, Rafael? Sa dating gawi. Kakain tayo doon sa aking silid. Pasensya ka na, Rafael. Ngunit, bilin kasi sa akin ni Jerome na umiwas na sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya. Pero, iyon ang gustuhan niya. Si Kuya? Hindi pa ba siya nakalimot ang mga pangyayaring iyon sa amin? Ilang taon na nakalipas matapos may nangyari kay Lorena. Wala naman dapat ibang sisihin, kundi siya lang din naman.
Isang araw noon, nakita siya ni Lorena na may kasamang ibang babae na magkahawak ang kamay kaya galit na galit ito sa kanya. Mahal na mahal ni Lorena ang binata. Kaya noong siya mismo ang nakasaksi sa ginawa niya ay labis ang kanyang naramdamang kalungkutan. Dahil hindi kinaya ito, nagtungo siya sa bar, ngunit sa oras ding iyon, hindi inaasahan ni Rafael at mga kaibigan na makita sa loob ng bar si Lorena na lasing na ito. Lorena, anong ginagawa mo rito? Bakit ka naglalasing? May problema ba? Mabuti at narito na, Rafael. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakita ko ang kapatid mo na may kasamang ibang babae. Ano kaya sa palagay mo maramdaman ko? Lorena, baka naman nagkamali ka lang. No, Rafael. Kitang-kita ng dalawang mata ko at hindi ako maaaring magkamali. Lorena, kailangan mag-usap. Tara na, umuwi na tayo. Samahan kita. Ayoko na, Rafael. Sawa na ako sa mga alibay ng kapatid mo. Ngunit, dahil sa concern nitong si Rafael, pinilit niya si Lorena na umuwi sa mansyon para pag-usapan at ayusin ito. Habang nakasakay sila sa sakyan ni Rafael. Rafael, bakit mo ba kami pinapakilaman? Lorena, gusto ko lang mag-ayos ka ni Kuya. Ayoko. Please, ibalik mo na lamang ako sa bar. Gusto kong mapag-isa. Ngunit, parang walang narinig itong si Rafael sa mga sinabi ni Lorena. Biglang hinawi nito ang manabela. Lorena, anong ginagawa mo? Dahil sa pangyayaring iyon, hindi nila napansin ang kasalubong at parating na sasakyan. Kaya bigla itong hinawi ni Rafael at bumangga sa isang poste. Dinala ang dalawa sa ospital, ngunit sa kasamang palad ay hindi na nakaligtas si Lorena. Kaya naman, naliwanagan ngayon sa isip si Maureen kung bakit siya pinagbabawalan lumapit kay Rafael. Dumating ng araw na maganap na ang kasalang Jerome at Maureen. Ito ang pinaka-espesyal na araw para kay Jerome dahil matutupad na rin ang kasal na noon pa dapat mangyari, ngunit biglang naglaho. Oo, may balak na noon sina Lorena at Jerome na magpakasal, ngunit nawala ito. Habang nakasuot si Maureen sa isang magandang wedding gown at sa araw na iyon, siya ang bukong tanging maganda. Hindi makapaniwala si Jerome sa kanyang nakita. Ang aking naging asawa, isang magandang prinsesa ng buhay ko. Samantalang, nakaupo naman si Rafael sa gilid at pinagmamasdan ang kaklase na sa tingin niya ay sobrang ganda sa araw na iyon. Nang matapos ang kasal, congrats sa inyong dalawa. Saad naman ng mga magulang nito, Maureen, isa ng ganap na Monteverde. Nang matapos na ang kasal ay dumiretso na ang mga ito sa isang magandang hotel. Maureen, alam kong ilang araw pa lamang tayo nakakilala at alam kong hindi mo pa ako mahal. Pero ang lahat ng bagay ay natutunan din, hindi ba? Kaya umaasa ko sa iyo na balang araw ay mamahalin mo rin ako. Lumambot ang puso ni Maureen sa narinig niya mula kay Jerome. Jerome, inamin kong pinag-aralan ko pa paano kita mahalin. Pero asawa mo na ako nga, hindi ba? At iyon ang katotohanan. Wala naman ako magagawa dahil ito na ang magiging buhay bilang asawa mo. At sa oras ding iyon, hindi nga nagkamali. May nangyari sa kanilang dalawa. Maureen, salamat sa tiwala mo. Sisikapin kong mas mapalapit tayo sa isa't isa. Iyon ang unang gabi ni Maureen at unang karanasan niya sa buhay bilang mag-asawa. Ngunit, kahit ganoon man ang nangyari sa kanila, wala pa rin itong naramdaman para kay Jerome. Ginawa lamang niya iyon bilang respeto sa asawa nito. Patuloy na lumipas ang mga araw. Maureen, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Okay lang naman ako, Jerome. Siya nga pala, Maureen. Aalis muna ako. Pupunta ako sa ibang bansa para sa isang mahalagang proposal. Hindi na kayang bumiyahe ni Dad dahil malayo iyon, kaya ako na lamang. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa ating kinabukasan, kaya aasahan ko na gagawin mo rin ang bilin ko. Oo naman, Jerome. Aasahan mo na gagawin ko ang bilin mo, kaya mag-ingat ka doon palagi. Ma'am, Dad, alis na ako. At tuluyan na ngang umalis itong si Jerome. Isang umaga, magkasabay na kumain ang lahat. Iho, Rafael, Maureen, malapit na kayo magtapos pag-aaral. O nga, Dad, Ma'am. Ikaw, Maureen, kailan mo ba kami bibigyan ng apo? Dad, hintay-hintay lang po kayo. Alam ko naman na darating din iyan. Sabay titig sa kanya ni Rafael. Nang matapos lang kumain,
Paalis na ang mga ito upang patungo sa universidad. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng aberya ang sasakyan ni Maureen. Mabuti na lamang at hindi pa natuluyan nakaalis itong si Rafael. Maureen, dito ka na sumakay at malate na tayo. Wala nang nagawa pa si Maureen kundi sumunod na lamang. Habang nasa loob ng sasakyan ay tahimik lamang ang lahat. Maureen, hanggang ngayon ba ay sinusunod mo pa rin ang kuya? Alam mo, sa totoo lang ay wala naman akong kasalanan eh. Napaisip itong si Maureen habang pinagmamasdan si Rafael na nagmamaneho. Marahil ay tama ito sa kanyang sinabi. Matapos ang klase sa araw na iyon ay naisipan itong si Rafael na mamasyal para naman ay malibang ang sarili. Maureen, tara, sumama ka sa akin sa isang pasyalan. Huwag mong isipin naman sinabi ni kuya. Alam mo, nahalata ko na parang hindi ka masaya sa buhay niya. Kaya para maging masaya ka ay ipapasyal kita. Pumayag naman itong si Maureen dahil gusto rin niyang maranasan kung paano sumaya. Nagtungo ang mga ito sa isang magandang lugar, sariwa ang simoy ng hangin. Kahit panandalian lamang ay nawala rin ang kanyang problema. Maraming salamat, Rafael, sa pagdala mo sa akin dito. Nakarelax naman dito talaga. Hapon na iyon, kitang-kita nila ang paglubog ng araw na kay gandang pagmasdan. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang sumama ang panahon at bumuhos ang malakas na ulan. Biglang pumasok ang mga ito sa sasakyan. Nako, bakit ngayon pa umulan? Saad naman ni Rafael. Patuloy na lumakas ang ulan kasabay ng kulog at kidlat. Nagulat si Maureen at bigla ito napayakap kay Rafael. Bata pa lamang kasi ito ay takot na sa kulog at kidlat. Ngunit hindi maiwasan ni Rafael na magulat sa pagyakap niyon. Bigla tuloy bumilis ang tibok ng kanyang puso at naramdaman ni Maureen ito habang magkayakap ang dalawa. Hindi nila maintindihan ang isa't isa kaya biglang napawala sa pagyakap si Maureen. Pasensya ka na, Rafael. Hindi ko sinasadya. Talagang takot na ako sa ganun. Ayos lang, Maureen. Ang malaga ay na-overcome mo ang takot mo. Tumila na ang malakas na ulan at umuwi na ang mga ito. Pagdating sa mansyon, Iho, bakit ngayon lang kayo? Saad naman ang kanyang ina. Ma'am, sinama ko si Maureen sa dati naming lugar na pinupuntahan ni kuya. Isang gabi, matapos nilang kumain, isang usapan ang naganap sa kanila. Maureen, pwede ba tayo mag-usap saglit? Rafael, ano naman ang pag-usapan natin? Is there any problem with us? Maureen, noon pa man sa una natin pagkikita sa campus, nung hindi pa kayo nakakilala ni kuya, may gusto na ako sa'yo. Rafael, oo Maureen, totoo iyan. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang naramdaman ko. Pero Rafael, kung mahal mo ako, huli na ang lahat dahil kasal na kami ng kuya mo. Marami ng babae dyan, hindi ba, na nababagay sa'yo? Huwag na ako. Huwag ka na umasa, Rafael. Pero Maureen, sa mga panahong iyon, kung iisipin, mas matimbang sa kanya si Rafael dahil kahit papaano ay nagkasama sila sa klase at nagkakausap. Hindi kagaya ni Jerome na wala talaga siyang naramdaman para dito, ngunit siya ang nagmamay-ari sa kanya. Isang umaga, napansin nitong si Maureen na wala si Rafael sa mansyon. Kahit sa klase ay wala ito, maghapong hindi ito nakita ni Maureen. Ma'am, Dad, parang wala yata si Rafael. May lakad ba siya? Maureen, ewan ko ba? Marahil ay bumalik na naman ang kanyang ugali na mawawala sa mansyon na ilang araw. Pero huwag kang maglala. Nandiyan lang naman iyan. Hindi tuloy mapakali si Maureen. Marahil siyang dahilan kung bakit ito wala sa mansyon. Maya-maya lamang ay tumawag si Jerome mula sa ibang bansa. Hello love, Maureen, kumusta ka na? Miss na kita. Ilang linggo na lamang ay makakauwi na ako dyan. I love you. I love you too. Sige Maureen, babalik na ako sa trabaho. Pakisabi na lamang ni Mama at Dad na tumawag ako. Sa oras na iyon, hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Maureen ang pag-alala kay Rafael dahil ilang araw na itong hindi umuwi. Kaya naman ay naisipan nitong marahil naroon ito sa silid na walang nakakaalam kundi siya lamang. Sinadya niyang puntahan iyon para makasigurado at mabawasan ang kanyang pag-alala. Kumatok ito ng pinto. Rafael, nariyan ka ba? Buksan mo naman ito. Maya-maya lamang ay bumukas ang pinto at nakita niya si Rafael sa loob. Anong ginagawa mo rito, Maureen? Umuwi ka na? Rafael, dahil ba sa akin kung bakit ka nagaganyan? Pinag-alala mo ako. Bigla itong napayakap sa binata ng mahigpit. Pwede bang mag-usap tayo? Alam mo,
kahit si Jerome ang asawa ko, pero ibang nasa isip ko, Rafael. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Naguguluhan ako. Maureen, tama ka. Nagpadala ako sa aking damdamin. Mali ito, Maureen. Mabuting tao si kuya. Siguradong matutunan mo siyang mahalin. Hindi ko alam ang gagawin ko, Rafael. Asawa ko siya pero ikaw naisip ko. Maureen, itigil na natin ito. Wala itong magandang madudulot. Wala na nagawa pa si Maureen kundi umuwi na sa mansyon. Kinabukasan, pagising ni Maureen, kakaiba ang kanyang naramdaman para siyang naduduwal at hindi niya may paliwanag ito. Iha, ano nangyari sa'yo? Wala naman, ma'am. Dad, nasuka lamang ako. Ano? Baka buntis ka na. Ang mas mabuti pa ay pumunta tayo sa ospital para magpa-check up. Dali-dali silang nagtungo sa ospital at hindi nga nagkamali ang mga ito. Congrats, Iha. Sa wakas ay magkakaapo na kami. Ma'am, Dad, bakit po kayo napatawag? Ano meron? Anak, Jerome. Ano, Dad? Magiging ama ka na. Ano? Oh, bakit parang nabigla ka yata? Iho, hindi ka ba masaya na ama ka na? Hindi naman, Dad. Marami na akong ginagawa rito. Masaya na may halong lungkot ang naramdaman nitong si Maureen matapos narinig ang pinag-usapan ng mag-ama sa telepono. Lumipas ang ilang linggo. I'm home. Ma'am, Dad, where are you? Hinanap niya ito sa mansyon ngunit hindi niya ito natagpuan. Kaya naman ay dumiretso na ito sa kwarto. Nakita niya sa loob si Maureen na nakahiga. Nasaan sila, Ma'am at Dad? Jerome, mabuti at nakauwi ka na. Hindi ka man lang nagpasabi para masundo ka sa airport. Siya nga pala, pinuntahan nila si Rafael sa eskwelahan kasi nandun ito na malagi ngayon. Paano mo nalaman ang silid na yun? Sigurado ay sumama ka sa kanya, ano? Habang wala ako? Hindi ba pinagbabawalan kita sa kanya na sumama? At ngayon buntis ka? Makasigurado ka bang akin iyan, Maureen? How dare you, Jerome? Matapos kong ibigay sa iyo ang pagkababae ko, tapos ngayon sasabihin mo na hindi mo ito anak? Maya-maya lamang ay dumating na ang mga ito kasama si Rafael. Iho, welcome home. Hindi ka man lang napasabi sa amin. Dad, ano ito nabalitaan ko na si Rafael nakatira sa silid ng paaralan? Marahil may ginawa naman iyan siguro, ano? Iho, nasabi ko naman sa iyo hindi ba na buntis ang asawa mo? Oo, Dad. Nakita ko si Maureen nasa kwarto nakahiga lang. Iho, ganun talaga kapag nagdalang tao. Pero bakit hindi ka masaya na magkabibigan na? Hindi naman sa ganun, Ma. Marahil ay pagod lang ako sa biyahe. Humiga muna itong si Jerome sa guest room. Maya-maya lamang ay lumabas itong si Maureen mula sa kwarto. Ma'am, Dad, pwede bang dadalawin ko muna ang aking mga magulang? Iha, may problema ba kayo ni Jerome? Wala naman, Ma'am. Sige, Iha, kung yan ang gusto mo. Basta, mag-ingat ka doon, ha? Anyway, ipapatid kita sa driver namin. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Ma, Pa, kumusta po kayo? Maureen, mabuti naman at padalaw ka. Akala namin ay hindi ka na babalik sa bahay. Ma, Pa, kailanman ay hindi ako natanim ng galit sa inyo. Dito muna ako siguro na ilang araw. Sobrang miss ko na kayo kasi. Okay, Maureen, ikaw ang bahala. Anyway, ilang buwan na bang binubuntis mo ngayon? Pa, 5 months na po ito. Samantalang sa mansyon ay nakita si Rafael at Jerome. Kuya, bakit mo hinayang umalis ang asawa mo? Rafael, mukhang ikaw yata ang apektado. May dapat ba akong malaman? Kuya, anong pinagsasabi mo? Rafael, huwag na kayong magmamaangan pa. Hindi ba sinabi ko sa inyong dalawa, pero sinuway niyo ako? Kuya, alam mo, sa totoo lang, wala kang kwentang asawa dahil iniwan mo si Maureen na nag-iisa sa mansyon. Kung mahal mo talaga siya, dapat hindi mo siya iniwan, hindi ba? Kaya kahit labag sa aking isipan, oo, sinama ko siya roon para maging masaya siya. Samantalang kanyang asawa ay abala sa trabaho kung ano-ano pa man. Rafael, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang pagpunta ko sa ibang bansa. Kuya, pwede ba? Pwede namang tauhan mo, hindi ba ang mag-asikaso nito? Ang sabi mo lang kasi ay gusto mong magpakitang gilas kay Ma'am at Dad. Alam ko ang diskarte mo, kuya. Huwag kang mag-alala, kuya. Kung gusto mo ang kumpanya, sa'yo na. Jerome, Rafael, ano ba nangyari diyan? Bakit kayo nag-aaway? Ikaw, Rafael, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa eskwelahan. At ikaw naman, Jerome,
Bakit hindi mo pinigilan ang asawa mo na mawi? Ito ang tatandaan yung dalawa. Kapag may nangyari sa aking apo, kayong dalawa, hindi kayo makatanggap ng mana mula sa akin. Dad naman. Alam nyo, ang mabuti pa ay puntahan nyo si Maureen. Umalis na ang magkapatid, nakasakay ito sa kotse na pinagmamaneho ni Jerome. Tahimik lamang ang dalawa sa loob. Maya-maya lamang ay nagsalita itong si Jerome. Pasensya ka na, Rafael. Masyado lang akong selfish sa sarili ko, kaya pati asawa ko ay napabayaan ko na. Pasensya ka na rin, kuya, sa mga nasabi ko sa iyo kanina. Anyway, kuya, sana lalaki ang magiging anak mo at magiging pamangkin ko. Oo, Rafael. Sa totoo lamang ay sabik na rin ako. Kuya, look! May sasakyan! Umiwas ka! Isang malakas na sasakyan ang parating sa kanila at tila nawalan ito ng kontrol. Sa hindi inasahan, tuluyan na silang nabunggo nito. Dinala ang dalawa sa ospital sakay ng isang ambulansya. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging kritikal ang buhay ng dalawa. Nalaman agad nito ng pamilya, kaya naman ay agad silang natungo sa ospital. Jerome, gumising ka na. Paano na ako? Paano na ang anak natin? Ilang araw na nang nakoma itong si Jerome. Samantalang si Rafael naman ay kasalukuyan pa ring sinusuri dahil sa pinsalang na pneumonia sa kanyang mga mata. Hindi siya makakita dahil doon ay kinakailangan niyang agarang operasyon bago pa mahuli ang lahat. Halos hindi makapaniwala ang mga magulang nito sa kanilang nangyari. Ginawa naman doktor ang lahat, ngunit hindi talaga kinaya ni Jerome ang katawan. Pero bago pa man ito nalagutan ng hininga ay napagpasyahan ng mga magulang na ilipat kay Rafael ang kanyang mga mata. Masakit man para sa mga magulang, lalo na kay Maureen. Ngunit ang katotohanan ay kailangan nila itong tanggapin. Sa kabilang dako naman, makalipas ng ilang oras nang naging matagumpay ang operasyon sa mata ni Rafael. Mula itong nakakita, ngunit labis ang kanyang pagkalungkot nang malaman niyang ang mga matang ginamit niya ay sa kanyang kuya Jerome. Kuya, bakit ikaw pa? Bakit? Labis ang pagluluksa ng mga ito sa pagpanaw ng isang mahal nila sa buhay. Madaling araw noon. Ma'am, Dad, manganak na ako. Tulong! Nagising ang mga ito. Dinala agad ni Rafael itong si Maureen sa ospital kasama ng pamilya. It's a boy, Maureen. Saad naman ng doktor. Labis ang kanyang sayang naramdaman, lalo na't nakita niya at nayakap ang anak. Kamukha ito ni Jerome, isang alaala na magpatuloy sa buhay. Nakapagtapos na rin sina Maureen at Rafael sa pag-aaral. Si Rafael ang pumalit sa pwesto ni Jerome sa kumpanya. Happy birthday, Cedric! Ito ang unang taon niya sa mundo. Bagamat wala na ang kanyang tunay na ama, narito naman si Rafael handang umalalay at tanggapin siya bilang tunay na anak. Isang taon na nga ang nakalipas. Hindi mapigilan ng dalawa ang tunay nilang pag-ibigan sa isa't isa. Muling nagpakasal sina Rafael at Maureen. Hindi naman naging tutol ang mga magulang nito. Ang buhay ng tao sa mundo, minsan may mawawala, may darating, may aalis at may papalit. Kaya habang may buhay pa, lagi tayong maging handa dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hanggang dito na lamang, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta mula noon hanggang ngayon. Keep safe always, mga kababayan. Saan man kayong sulok ng mundo. Maraming salamat.